Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gabi Diggs Vlog. Ang video natin ngayon ay itong video presentation ni Senator Amy Marcos doon sa Senado kahapon ng May 25, 2026. At ito guys ay inalmahan ni dating Senate President Mig Zubiri at ang sinuportahan din ng iba pang mga senador na ipa-cancel or tanggalin sa record ng Senate itong video presentation ni Senator Amy Marcos dahil isa daw itong propaganda lamang or tinawag ito ng iba pang mga senador or mga eksperto na fake news lang itong mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos kahapon dyan sa Senate guys. Live pa yan na nakikita ng mga manunood dyan sa Senado. Kaya itong video presentation ni Senator Amy guys ay panoorin natin kung anong masasabi natin dito dahil maraming umangal nito sa kanyang itong video na kanyang pinalabas dyan sa Senate na parang gawa-gawalan niya lang ito or parang paninira din para sa kanilang mga kalaban. Kaya guys, ito ngayon na parang pinagsasabong ang mga tao, yung mga supporter nila at saka hindi supporter nila. Parang pinagsasabong nito ni Senator Amy imbis na maging magkaisang mga Pilipino, mas lalo pa nitong sinusulusulan dahil dito sa kanyang mga presentasyon na ganito na mga mukhang dudulot lang ito ng away-away ng mga Pilipino. So guys, panoorin natin itong video niya na ipresenta niya dyan sa Senado. President, a privilege speech or a question of personal and collective privilege? Personal and collective privilege. Because we have yet to dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will proceed, Madam President. Yes, I rise on a matter of personal collective The good lady privilege. senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan. Obvious na obvious. Hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President. Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-coconnect. As I told you,
may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron ako idadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na patakbo nitong bansa. Baka puro matino pa ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba? Si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi ko naisip si Vico. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the con-ass budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng 2 bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte.
Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwayan ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, noong nakaraang taon. Ayan guys, napanood natin yung video na yan na pinalabas nitong si Amy Marcos. Yan. Kaya inangalan niya ni dating Senate President Mig Zubiri. At saka sinuportahan din ito ng iba pang mga senator para tanggalin yan sa record ng Senate case kasi tinatawag itong propaganda lamang ni Amy. Or yung iba nga tinatawag itong fake news kasi. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative. Na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now
Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niyan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing sa Senado. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. The motion to strike that off our records, that video presentation presented earlier, Madam President. Because, Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. And second, the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And never ho namin na pag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Of Senator Zubiri, dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-CONAS, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video,
At dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ng CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na Chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng Hao-Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung Hao-Xiao, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Of Senator Zubiri that the privilege speach of our colleague be stricken off the records. And Madam President, allow me to explain. Let us not allow this august institution to be used as a platform for disinformation. Fake news is already a serious problem in our country, one that continues to mislead the public, distort important issues, and erode trust in our institutions. Sinisigundahan ko rin ang mga pahayag ng aking pong kasamahan kanina. Yung pong Constitutional Assembly, Charter Change or People's Initiative, kailanman hindi namin napag-usapan o kailanman hindi napag-usapan ng lahat dito sa Senado. At siguro kung magbabalik na ho tayo, Madam President, naalala ko po, siguro first time in history that 24 senators came up that rostrum declaring that we are all in unison against People's Initiative, against Charter Change, and against any Constitutional Assembly. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Gawa-gawa lang niya itong mga kanyang sinasabi dyan sa video, at saka kumuha maraming mga politiko ang mga pinatatamaan niya dito.
dito sa video na yun na presenta niya. At saka yung mga sumusuporta sa impeachment, yan ang kanyang parang pinupunterya dyan sa video na yan. Parang gumagawa din ito ng kwento itong si Amy para pag-usapan. Yan. Ang pinapatatamaan niya dyan sa video na yan ay wala daw eleksyon sa 2028. Yan ang kanyang mga sinasabi dyan. Yan. Kaya itong kanyang video ay inaangalan ng mga senador na fake news lamang. At saka, nakikita naman natin na parang gawa-gawa lang niya ito. At saka sinasabi pa niya dito na ito yung kanyang privilege guys, na yung nangyaring barilan sa Senate ay siya lang daw ang nag-cover. Nag-vlog daw siya doon at wala daw ibang nag-cover doon sa Senado. Samantalang kita-kita ng mga tao na napakaraming media doon ang nagko-cover doon sa putukan na yan. At saka yung sinasabi niyang siya lang ang nagko-cover doon at saka nag-vlog siya. Nakita ko naman yung kanyang mga post doon na parang mga fake news lang. Naggawa-gawa siya ng kwento tapos sisi sa pamahalaan. Yan. Sabi pa nga niya doon sa kanyang video na umuusok na daw yung buong paligid ng Senate. At saka hinahanap daw niya yung kanyang mga kasamahan, hindi na daw niya mahanap. Pero kung titingnan natin yung mga video, ay nandun lang naman sila sa kwarto. Nagkukumpulan o nagkakainan. May mga video kasing lumalabas din na habang nagla-live itong si Mr. 10K Alan Cayetano na nagsasabi siyang ang Senate ay under attack daw. Pero ang totoo ay hindi naman pala inatake ang Senate. Yan. Itong si Senator Amy guys, gumagawa na naman ng mga walang kwentang video or mga kwento. Base dito sa kanyang video ay parang mas inoodyokan pa niya ang mga Pilipino na mag-away-away. Mas lalo siyempre itong kanyang mga taga-suporta ay magagalit dito sa mga nabanggit dyan sa video niya. Kaya imbis na humupa or magkaisa ang mga Pilipino, mas lalo nitong inoodyokan na magkagulo ang mga Pilipino dahil dyan sa mga gawa-gawang mga video niya na walang kakwenta-kwenta. Dapat nga hindi na itong nakakatakbo ditong sa Senado itong mga Marcos na to kasi noon pa man ayaw na ng mga tao dito dahil sa nangyari noong sila pang nasa pamahalaan noon. Pero ito, napagbigyan sila ng pagkakataon na mamuno uli. Tapos ito naman ang kanyang ginaganti na naman itong mawasak na naman ang mga Pilipino. Yan, magkagulo-gulo. Naman, diba? Kung ano-ano kasi yung mga pinagsasabi nito, laban sa gobyerno ng kanyang kapatid. Yan, itong si Amy talaga Pang 12 ka na nga lang ngayong 2025 election. Ganyan pang asta mo sa bansa natin. Siguro sa susunod, nasa pang 30 ka na talaga. Kaya itong ginagawa niya, kumbaga, ano na lang to, nananabla na lang to siya. Kumbaga, guguluhin na lang niya yung mga kapwa niya politiko para mag-away-away. Pero posible din itong siyang sipain na dyan sa mga DDS kasi parang tapos na nangyari ang gusto ng mga DDS na yung paninira niya kay BBM na hindi naman umubra yung pagsasabi niya adik ang kanyang kapatid ay wala, hindi naman umubra doon sa paninira niya kay BBM. Kaya ang gagawin nito malamang ng mga DDS ay sisipain nitong si Amy dyan sa grupo nila kasi wala naman na sila mapapala dyan wala naman itong may bibigay na boto dyan sa mga DDS na mga politiko. Kaya wala na itong, kumbaga, itong si Amy, walang makukuha sa parte ng DDS para sa grupo nila. Kaya itong ngayon, si Amy, kumbaga,
siguro malamang last term niya ito ngayon kasi sa susunod, posibleng wala na itong makukuhang boto eh. Magkabilang, pag silipas siya ng mga DDS, wala na. Kaya ito, ngayon parang nanggugulo lang kung ano mga video na paninira sa gobyerno, ang kanyang mga ginagawa. Tulad yan, ipinalabas niya sa Senate pa mismo niya, ipinalabas na sabi ng mga eksperto ay kahiya-hiya yung ganyang ginawang presentasyon dyan ng video na yan na wala namang kakwenta-kwenta, mas lalo pa itong nagdudulot ng pagkakaaway-away ng mga tao, yung mga supporter. Di ba? Kaya itong mga senador, 11 sila na sumusuporta dito kay Mig Zubiri na kumbaga tanggalin sa record ng Senate yung video na yan na wala namang kwenta-kwenta base dito sa mga senador na to. Yan. Sa kanila, para sa kanila, tuwan-tuwa sila kasi magagalit ang kanilang mga supporter dito sa gobyerno or sa mga politiko na nababanggit dyan sa video niya. Yan di ba? Kaya itong si Amy, wala na eh. Panggulo na lang ang kanyang ginagawa dyan sa Senado or sa ating bansa. Yan guys, yan ang napanood nating video dyan sa video ni Amy na propaganda lang daw or fake news. Guys, hanggang dito na lang itong ating video. Ha?